Tandaan na tayo, hindi tayo nainip. Nabitin tayo sa chismis eh. Mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa panggabing edisyon ng Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon. Ito po yung pong si Marcoleta, in-expose po na pinoprotektahan daw nila. Ito po yung mga hakbang ng pagprotekta ng mga taga-gobyerno. Sama-sama na sila lahat. Tinukoy niya naman kung sino, no? Paano nila pinoprotektahan yung mastermind? Alam niyo po, ito pong mastermind na hinahanap, sa totoo lang, kilala na po, kilala na po ng lahat ng tao eh, di ba? Kaya lang, talagang mahirap lang magturo, no? Okay. Pag-uusapan din po natin, ito, sa press ko ni Ping Lacson, muli na naman pong kumbaga siniraan itong huli nilang testigo si Gutesa, no, dahil talaga mula sa notaryo, no, tsaka kung ano-ano pa, dapat yata dapat yata talagang kung nagtrabaho ako, ang pagsusuri ko doon sa press ko ni Lacson, kung trinabaho nyo lang talaga yung trabaho ninyo, baka nakatulong talaga kayo sa pagtukoy ng mastermind. Si Boying Remulla po nagpahayag ngayon na hindi po pwedeng hindi mapanagot itong si Martin Romualdez dito po sa mga pinaggagawa ng kanyang tauhan na si Saldico, no? Yung di umano ay pagnanakaw ni Saldico ng kaban ng bayan, ay hindi po pwedeng hindi managot itong si Martin Romualdez. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, mukhang bago tayo pumunta sa mga topic natin, mukhang lumilinaw na po, no? Yun pong nakatakda po na malakihang rally, malawakang rally ng Iglesia ni Cristo ay mukhang ano na po, malinaw na po na magaganap sa 16. Kahit hindi pa po ito, wala pa pong opisyal na pahayag, papunta na po rito yung lahat po ng mga dokumentong nakita natin at ilang mga pahayag ay patungo po dito. Pati nga may petsa na at saka meron pong venue, no? Kung ito po ay talagang totoo yung nakita nating dokumento na ipinagpaalam po dito sa mayor ng Quezon City na magkakaroon po ng malawakang rally dyan po sa EDSA o particular dyan po sa may EDSA People Power Monument. Iba po yung sa EDSA Shrine. Ang EDSA Shrine po ay medyo isang istasyon po ang pagitan, no, nila. Kaya November 16 to 18, di umano itong petsa na to. Kaya magkita-kita po tayo mga kababayan. Siguro naman hindi naman siguro yan na exclusive, no, para sa Iglesia ni Cristo lang. Katulad siguro yan ng nung nagdaan nilang rally na winelcome naman lahat. So punta po tayo dyan, People Power Monument. Iba po yung EDSA Shrine, medyo malayo-layo po yun. Ayan. So People Power Monument ay punta po tayo riyan sa November 16, napaaga pa, no? Kaya siguro biglang sinangkot na si Martin Romualdez. Biglang idinadamay na ngayon si Martin Romualdez kasi alam nila na hindi papayag ang taong bayan na makaligtas. Alam nyo, sa totoo lang po, sabi na ganyan ang mabagal, ganyan talaga ang justisya, yung pagsunod sa due process ay matagal.
Alam niyo po, kung masyado pong marami ang involved, sabi ko nga parang whole of government kahit saan ka lumango, kahit saan. Ngayon po kahit na ano pong tignan ninyong proyekto ng gobyerno, parang may anomalya eh. Mayroon po kayong masisilip na hindi karapat-dapat, no? Ganun po kagrabe. Kumbaga isa pa lang po ang sinalang, flood control pa lang, nakita na natin kung gaano kalawak ito pong tinatawag nating korupsyon sa Pilipinas, no? Paano pa kaya pagka inalungkat na yan isa-isa? Kaya nga po malulula kayo kasi ang pananaw po ng mga nag-iimbestiga, tinitreat nila na bawat isang kaso ay isa-isa. So kung biruin nyo po kung 9,000 po yan, 9,000 po yung flood control projects, palagay nyo na pong kalahati niyan maanomalya, 5,000 po mahigit. O 5,000 na lang. Talagang kung ang proseso po ay isa-isa, bawat proyekto, isa-isang sampa, matatagalan talaga. Kaya po kung hindi talaga maiiwasan, okay na rin kami. Unahin nyo na po yung pinakamalaki. Yun yung sabi natin, no? Kasi kung iisa-isahin nyo po, unahin nyo na po yung pinakamalaking flood control project. Yung mga ghost po, yung pinakamalaki na agad. Kung sa Bulacan po, yung pinakamalaking pondo, lahat po ng involved dyan, yan na po muna. Hindi po kasi obra yung gusto nyo pa yata, sabay-sabay pa, hindi po obra. Unahin nyo na muna yung pinakamalaking tao. Kilala nyo naman yung sinasabi namin. Yung involvement muna nung mga pinaglagakan ng mga pera, mga mali-maletang kwarta. Yun muna ang tumbukin nyo lahat. Tapos madali na pong mabuwag, madali na pong matukoy yung mga nasa baba. Yung pinaka-boss ng DPWH, yung pinaka-boss ng mga congressman, tukuyin nyo na po kagad. Doon muna yung involvement muna nila. Masisihan po yung tao, maniwala kayo sa akin. Yung boss ni Saldico, si Saldico po, walang duda, nasa lahat po ng testigo. Bukang bibig yung Saldico. Walang kalusot-lusot yan kasi lahat ng testigo eh. May amo pa yan. Diba? Pasimplihin po ninyo kung si Saldico po lahat ng kinakanta. Sabi nga natin, imposible namang makagawa yan mag-isa. Yun na muna, yung mag-amo muna. Masaya na po lahat. DPWH, yung pinakamataas, yung Bernardo, tsaka yung mga amo niya. Tapos tsaka nyo na po per peraso. Si Saldico, yung amo ni Saldico, si Bernardo, pinakamataas po siya kasi amo ni Alcantara, amo ni Bryce. Tsaka iba pang engineer si Alcantara, amo ni Alcantara si Bernardo. Amo ni Bernardo, sino? Yun na muna. Tapos tsaka nyo isa-isahin. Kahit next president na yan, itutuloy na lang. Yung mga malalaking kontraktor, nariyan na yung Diskaya. Sino pa? Imposible naman Diskaya lang yan lahat. Pucha, Diskaya lang kayo ng Diskaya. Yung malalaki po muna para wala na talagang lusutan. Okay? Okay. Okay. Bago po natin, kanina po itong si anong tawag dito? Si BRC, papasok na BRC chairman, Blue Ribbon chairman, committee chairman Ping Lacson, nagsagawa po ng tinatawag nating press conference. At muli na naman pong nasiraan itong si Gutesa dito po sa kanyang ginawa, no? Marami po siyang, alam niyo, nakakapanghinayang. Nag-resign tapos siya rin pala mamumuno. Tapos
nakita ko po ron yung may oras po ron, may time na-realize natin na kung ginampanan sana ni Lacson ng tuloy-tuloy yung kanyang trabaho pagkatapos ni Gutesa, ngayon dinidiin na naman po si Gutesa. Para po maunawaan natin yung ginagawa nila, pakinggan po natin, meron pong expose itong si Marcoleta. Ang pamagat po nito yung 5 steps of grand design, no? Dito po sa kanyang Marcoleta reels po ni Dante Marcoleta, Senator Dante Marcoleta. Ang pamagat po nito yung 5 steps of the grand design to protect and shield the mastermind. Pakinggan na lang po natin kasi nasisira po yung video, tinatry ko. Masisira po yung video natin pagka pinakita pa natin. Total, mukha lang naman niya yung makikita nyo riyan. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. Yan po yung una nilang steps, grand step to protect and shield the mastermind. Una po yung scapegoat mentality, no? Okay. Ibig sabihin po, ayon kay Marcoleta, naghanap sila ng isang taong ididiin nila. At ito po, walang iba kundi si Saldico. Bakit po magandang idiin si Saldico? Kasi wala siya rito. Hindi nga natin alam kung kasabwat din tong sa pagkawala ni Saldico itong mga to. Ididiin ka na lang namin pero mawala ka na. Parang kasama rin sa plano, no, yung pagkawala ni Saldico. Narinig niyo po ba? Narinig niyo po ba yung yung mga boses po ni Marcoleta? Mag-1 lang nga po kayo kung naririnig kasi itutuloy-tuloy natin to ididiin nila. Narinig niyo po ba? Mag-1 lang nga po tayo. Ayaw nyo? Ayaw. Ayaw nyo mag-1. Ayun, may nakarinig pala. Oy, magkita-kita tayo dyan mga kapatid sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo Medyo isama nyo naman kami dyan. Sa napakasayang pagtitipon dyan tuloy po natin yung sinasabi po ni Senator Rodante Marcoleta. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang ma-focus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, yun ang hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Pagkatapos gagawa sila ng... Okay. Undermining the whistleblower, no? Ito po, kitang-kita po natin to sa ginawa ni Ping Lacson kanina na naman, no? Diniinan na naman niya yung si Gutesa na parang yun na naman yung notaryo, no? Yan po, hindi po karapat dapat kasi ang ginagawa po ni Ping Lacson, kung dinidiinan nyo yung namali yung notaryo, pinangangatawanan nyo, labas na kayo ron Senator Ping Lacson. Ang tanong nga dyan, ano ba yung ano kaya yung purpose? May purpose po kaya? Naniniwala ba kayo na si Gutesa pepekein niya yung notaryo? Ang alam ko pong pinipeke, hindi po notaryo. First time ko lang po nakarinig sa lahat po ng investigasyon na ang binibintang sa Tomistigo, whistleblower, si Gutesa, ang binibintang sa kanya ay pineke yung notaryo.
Ang pinipeke po, hindi po notaryo. Kahit po peke yung salaysay mo, pwede ka magpanotaryo. Naintindihan niyo po ba? Yung notaryo po, walang pakialam sa salaysay. Gusto mo lang inotaryo. Tatatakan yan at magbabayad ka. Ganyan po yung pagkakaunawa natin sa notaryo. Bakit mo pepekein yung notaryo? Oh, anong silbi ng pamimeke mo ng notaryo? Kaya nga, yan pong notaryo na yan, wala pong katotoran yan. Pero inuulit-ulit nila. Palsis 1, pati po yung palsis 1, palsis 2, palsis 4, 5, 3. Wala pong pakialam yung palsis na yan dun. Notaryo lang po yan eh. Ang sinasabi pong palsis 1, pag nagsinungaling ka sa isa, hindi po siya nagsinungaling sa notaryo. Totoo pong nagpanotaryo siya. In fact, kung kada sinisiraan nyo yung si Gutesa, ang aktual na nasisiraan doon, kayo, yung Blue Ribbon Committee ni Lacson. Bakit? Kasi napalusutan kayo ng isang sinungaling, yun ba gusto mong palabasin? Wala naman siya sinasabing sinungaling si Gutesa. 'Di ba? Ano po yung mga paninira niya? Ituloy-tuloy na natin hanggang dun sa para matapos na tong kay Lacson. Ito po yung mga paninira niya kay Gutesa eh. Yung walang katapusang notaryo, 'di ba? Ako po hindi po ako naniniwala na may isang testigo mamimeke ng notaryo. Ang pepekein po sa salaysay. Ngayon, inaamin din naman ni Lacson na may yung panunumpan niya, yung sinumpaan niya naman, nag-take ng oath siya, kinikilala mo na yun. Ibig sabihin, yung dokumento niya naman, maliman yung dokumento niya o hindi, na dala-dala, yung sinumpaan niyang salaysay, maliman yun, kayo na magpapatunay na nagsisinungaling yung tao. Kaya nga nyo iniimbestigahan kung tama yung sinasabi. In fact, immaterial na yun. Once na nanumpa, paulit-ulit lahat ng abogado. Yan yung mahirap po pag hindi abogado. Hindi ko po talaga pong ganun eh. No? Talaga pong ganun. Kumbaga, kung hindi ka mason, nag-aral ka lang ng mga 3 araw ka pa lang na nagpapalitada, hindi ka talaga tunay na mason. Mukhang maganda na yung palitada mo, pero sa paningin ng 20 years na mason, may makikitang butas dyan. Ganon din po yun, yung kawalan po ng expertise sa pagtingin sa batas. Ano pong kinalaman pa ng notaryo once na nanumpa na sa'yo? In fact, siya po yung Blue Ribbon Committee. Dapat nga pinagtatanggol niya na yung sinusumpaan ni Gutesa. Kung ako po yung Blue Ribbon Committee, sasabihin ko, immaterial na yan, yung notaryo na yan. Wala na pong pakialam yan kasi nanumpa sa akin. Nanumpa sa amin si Gutesa. Kung ano yung sinumpaan niya, yun yung lalabas doon sa report ng Blue Ribbon. Hindi po yung notaryo. Wala na pong kinalaman yung notaryo. Paulit-ulit sila dyan kasi nga yun lang yung tanging naibutas nila kay Gutesa. Pero may mga bago siyang binutas na ngayon ko lang narinig. Ikalawa, yung tatak ng maleta, mamahalin daw. Ano pong kinalaman ng mamahaling maleta? Mamahalin mo rin kasi daw kung ang logic ni Lacson, kung daw yung pinaglagyan daw ng maleta ay one time lang. Bakit yung paglalagyan maleta ay mamahalin pa? Bakit hindi na lang daw, ano yung sinabi niya? Xiaomi. Bakit daw, yun yung point natin no? Ibig sabihin, binibigyan niya ng duda. Yan yung tama yung sinasabi ni Marcoleta na undermining the whistleblower. Binibigyan mo ng duda yung sinasabi ng whistleblower mo na pinapaniwalaan ng marami, nagbibigay ka ng duda. Anong pakialam ni Gutesa kung mamahalin o hindi yung maleta
Nagbibigay ka ng logic na yung pagnanakaw ng bilyon-bilyon, illogical na yan eh. Gusto nyo magkaroon ng logic doon sa illogical na gawain? Bakit daw bibili ng 100,000 maleta para lalagyan lang ng pera na i-deliver lang minsan? Ang tanong ko po, sino naman may sabi na minsan lang i-deliver? Di ba? Sino may sabi na minsan lang sila nag-deliver? And dinig namin kay Gutesa, 3 beses 1 linggo nagdi-deliver. Oh. Kung mumurahin po yung maleta, logic lang ha, gusto nyo ng logic eh. Kung mumurahin po yung maleta, kada po magdi-deliver, bibili sila ng maleta. Hindi kaya mas kaduda-duda yun na kada ilang araw ay bibili kayo ng maleta? Dahil dapat mumurahin lang daw eh. Hindi ba mas practical kung habang buhay, kung ilang taon silang manunungkulan, magdi-deliver ng maleta, hindi ba mas practical yung mamahaling matibay? Tanong ko lang din kasi nagbibigay ka ng duda dun sa mga wala naman dun, di ba? Sa pamamagitan ng logic. Ikalawa, minsan daw nagkakamali daw si Gutesa. Minsan daw nasasabing maleta. Minsan naman daw kahon. Kaharap ka ni Gutesa nung sinasabi yun eh. Kung duda ka, dapat tinanong mo siya. Ano ba talaga? Maleta ba o kahon? Di po ba? Yan po ba yung pinag-isipan nyo kaya kayo nag-resign? Tapos bumalik uli? Nagkaroon ng lal? Ikatlo, wala raw magko-collaborate. Tanging si Gutesa lang daw ang nagsalita. Tanging si Gutesa lang daw ang nagsalita kay Martin Romualdez. Hindi po. Yung mga diskaya po, nagtanong din, nag-ano rin kay Martin Romualdez. In fact, nauna nga yung diskaya eh. Di ba? Yun nga yung nagko-collaborate eh. Yung testimonya ni Gutesa, kung tutumbukin nyo talaga, hindi po ako investigador, hindi rin po ako abogado. Pero sa napapanood ko, yan, siya na po yung collaborating. Yung link po na nagsabing paano na pupunta kala Martin at saka kay Saldico, ito yung sinasabi ni Gutesa. Kung wala naman daw, yun daw ang problema ni Gutesa. Si Gutesa pa may problema eh. Wala daw magko-collaborate. Ang ibig mo sabihin bilang Blue Ribbon Chairman, Lacson, walang magko-collaborate. Di ba trabaho mo yun? Trabaho ba ni Gutesa na siya pa rin maghanap ng magko-collaborate sa kanya? Di ba? Lahat kung nakita nyo, napatunayan nyo na hindi nagsisinungaling yung tao, ano yung dapat nyong gawin? Lead nyo na yun eh. Akala ko po, ganun po yung pag-iimbestigang ginagawa natin. Pag nakakuha po kayo ng lead, dapat, yung lead na ninyo, sinabi na ni Gutesa, may pinagbigyan na tao. Tukoy na nga po ng lahat eh. Ito, lahat po ng tao, kilala na to, si John Paul Estrada at Mark Teksay. Siya po yung sinasabi ni Gutesa, siya rin yung sinasabi nila Bryce Hernandez. Ang pinakamalaking katanungan, Senator, sinasabi mo wala nagko-collaborate. Ang ibig nyo po bang sabihin dapat ang mag-collaborate si Gutesa pa rin? Siya pa rin po ang maghanap ng testigo. Kumbaga lakas na lang po ng loob yung ginawa niya. Kaya siya tumistigo eh. Ibig nyo sabihin, si Gutesa pa rin yung maglalantad ng si Gutesa pa rin maghanap na magko-collaborate sa kanyang testigo. Di ba dapat yun na yung lead ninyo para hanapin si John Paul Estrada at Mark Teksay? Ang tanong, pinatawag nyo ba sa Blue Ribbon? Hindi. Pagkatapos ni Gutesa, nagdrama na po kayo na hindi na itutuloy dahil nag-resign kayo. Tapos hindi na itutuloy, postpone dahil hinihintay nyo pa yung may katwiran pa pala kayo. Hindi muna itutuloy yung investigasyon kasi hinihintay nyo pa yung Manila Trial Court
'Di ba? Hinihintay nyo pa rin yung DOJ dahil pinapunta ron si Diskaya. So, ang ginawa ninyo, in-stop po ninyo yung investigasyon na sana pinalo up ninyo yung mga sinabi, binanggit, dapat kayo po'y naghanap ng magko-collaborate doon sa sinasabi ni Gutesa. Kasi tinitiyak ko po sa inyo, kung si Marcoleta po yung Blue Ribbon Committee, yun ang gagawin niya. O tignan po ninyo sa interview niya kay Corina Sanchez. Ito po ang sabi, in an interview with award-winning broadcast journalist Corina Sanchez Rojas on Billionario News Channels On Point, Marcoleta underscored the importance of Mark Tiksay and John Paul Estrada in the flood control probe. Estrada and Tiksay were identified by former Marine Sergeant Orly Gutesa. Yan. O, eto po. Noong September 25, sila yung nag-transfer ng money placed in suitcases. Okay. Tawagin nila yung dalawang lalaki, sabi ni Marcoleta, na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Sila daw ang nag-handle ng pag-deliver na yan ng pera doon sa Valle Verde. Bibilangin doon, pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin sa Horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. Ito po yung, at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. So ang susi po, ayon kay Marcoleta, ay itong dalawa. Ayan, no? Sila po yung link. Kaya alam ni Marcoleta, kung siya yung Blue Ribbon, lumantad si Gutesa nung panahon niya, alam niya kung sino yung ipapatawag niya sa susunod. Hindi po yan yung ginawa ninyo eh. Di ba? Hindi po yan yung ginawa niyo. Ang ginawa ninyo, nagkaroon ng issue, hindi kayo hindi niyo tinuloy yung investigasyon, tapos pagkatapos na in-issue nyo na kaya hindi matutuloy dahil hinihintay nyo yung desisyon ng Manila Trial Court o Manila Regional Trial Court. Tapos, ngayon, sasabihin nyo naman ngayon, wala nagko-collaborate. Paano may magko-collaborate hindi nyo pinapatawag? Tama po, si Gutesa lang po ang tanging tao na nagsasabi na involved o meron talagang tinuturo niya si Martin Romualdez. Tama yun. Sino po yung magko-collaborate dun? Di yung mga sinasabi ni Gutesa dun. Bilang investigador, bilang Blue Ribbon Committee, yun dapat yung ginawa ninyo. Hindi kayo dapat nag-recess. Hindi. Ngayon po, ano na nangyari? Ano na ayon kay Marcoleta? Nasa na yung isa? Nasa Chile na. Kay Bato, nagsabi rin pala si Bato sa inyo na may magko-collaborate kay Gutesa. Mainit na mainit pa si Bato nung araw. Nung kasasalita lang ni Gutesa, may lumapit daw sa kanya magko-collaborate. Pero dahil walang hearing, ngayon, nung inalam nyo kay Senator Bato, kasama na raw yata nila Saldico yung willing mag-collaborate. Naunahan pa kayo nila Saldico. Yung isa sa dalawa na to, si John Paul Estrada at si Mark Tiksay, ayon kay Senator Marcoleta, hindi nga po, tama po si Gutesa nga po, kinakailangan may mag-collaborate po ng sinasabi niya. Ulitin ko po ganito po yung nangyari, di ba? Para maliwanagan tayo. Nag-testify si Gutesa. Siya lang po ang tanging nagtumistigo. Tinigil nila eh. Ano man ang dahilan, nag-resign si Ping Lacson, tapos yung mga naghanap ng mga kapalit, sino ang papalit? Matagal yan. Tapos yung pumalit si Bendalo, nagbakasyon naman. Wala talaga silang sinagawa. Nauna sila sa lahat ng pagbabakasyon, yung Blue Ribbon. Ngayon, ano epekto niyan nung wala silang ginawa?
yung gustong mag-testify na magko-collaborate, yun po kasi ang kulang. Ang collaborate po, yun po yung magpapatunay. Kasi pwedeng din na si Gutesa dahil walang ebidensya, tokis lang 'di ba? Testimonya lang Pag testimony po, matitibay po 'yun kung mayroon pong magko-collaborate, mayroon pang isang witness na umaayon dun sa sinasabi ni Gutesa. Meron nga po kung pinatawag nyo si John Paul Estrada at Mark Teksay, hindi nyo pinatawag. Ikalawa, yung sinasabi ni Senator Bato na willing mag-collaborate, willing patotohanan yung sinasabi ni Gutesa. Habang mainit pa, wala rin. Ngayon, nasa na nung inalam nyo kay Senator Bato, makalipas ang 1 buwan. Ano na yung tao? Hindi siya nakaharap Delikado na yung buhay niya. Naunahan siya. Nakuha na, kasama na raw ngayon ni Saldico. Anong gagawin nyo? Wala na. Di ba? Hindi nyo na ngayon mapanghawakan. Kaya, crucial po yun sa mabilis na pag-iisip. Hindi ko po alam kung sinadya ninyo na i-delay yung investigasyon. Ngayon, dahil ayaw pumayag ng tao na hindi kayo pwedeng ipaubaya lang yan ayaw ng tao na ipaubaya lang yung investigasyon sa ICI. Walang tiwala Dahil ang ICI, ginawa lang ni Marcos. Tinatag lang ni Marcos. Gusto nila, Blue Ribbon Committee ang mag-imbestiga. Tuloy natin Basta panahon. Kaya po yun, Senator Lacson, pasensya na kayo, hindi po tungkulin ni Gutesa at ni Rodante Marcoleta na maghanap na naman ng testigo kung siya sana yung Blue Ribbon. Kinuha nyo yung pagiging Blue Ribbon Tapos i-dismiss nyo lang na walang nag-collaborate nung sinasabi ni Gutesa, therefore hindi siya pwedeng gamitin o yung tinuturo niya mapapawalang sala lang. Di ba? It's unfair. Yan po yung nawawala. Yan po yung nawawala sa hindi po ninyo, sa pagkuha po ninyo. Ngayon nakikita na po namin, nawalan kami ng posibleng magtuturo sa mastermind o naturo na ni Gutesa yung magko-collaborate para patotohanan yung sinasabi ng Gutesa dahil hindi si Marcoleta ang nakaupo sa Blue Ribbon. Kaya sinasabi ng iba na kahit sino yan nakaupo, pare-pareho lang. Hindi po pare-pareho yan. Iba po yung nakaupo na may vision, alam niya yung direction. Iba po yung nakaupo. Ayun nga yung sinasabi ni Marcoleta na undermining the witness o whistleblower. Ikatlo. Pangatlo, gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pang takip din. Di ba? Medyo, yan, Sen, hindi ba yung Blue Ribbon na parang shield? Parang pang takip din. Di ba? Medyo, yan, Sen, hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang nito di ba? Ganyan. So pagdating niya sa wala na sigurong akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo dinidiscredit din. Pati ako ngayon dinidiscredit. So ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. Kita niyo po ang sinabi. Yung mismong Blue Ribbon Committee, ginagawa po yung shield dyan sa mastermind. Ang ganda Sinabi ni Marcoleta, yung mismong Blue Ribbon Committee ang shield. Ginagawa nilang shield. Imbis na kayo, yun pala, tama talaga, mahusay talaga to si Marcoleta. Lapit mo nga ulo mo, Senator Marcoleta. At nakakatuwa talagang bilib na bilib ako rito sa mama na to so far po, sa kanya talaga ako bilib na bilib. Maliban po sa mga dating senador, yung sila Joker Arroyo, Miriam Defensor. Marami kong kinabibiliban. Ngayon po sa batch na to, kay Marcoleta talaga ako talagang hangang-hanga sampalataya yung
pinagdudugtong-dugtong niya ngayon lahat nung nangyayari, 'di ba? Una, review lang natin ng konti. Una niyang sinabi na meron scapegoat si si yun na nga, si Saldico. Tapos minding the whistleblower, yung pabababa mo, no, sisiraan mo hanggang hindi naman sinisiraan direkta, yung kino-question mo yung kredibilidad. At ikatlo, yung mismong Blue Ribbon ang ginagawa nilang shield para sa mastermind. Yan, yung paninira nila kay Gutesa, paninira nila kay Marcoleta, tuloy-tuloy. Nakikita nyo po pag nag-post ka, pucha, yung atake kay Marcoleta, matindi. Ngayon po parang pumapangalawa na si Marcoleta na tinitira. Pagkatapos po ng mga Duterte, si Marcoleta na po yung pangalawang target nila eh. Corroborate, not collaborate, please. Maraming salamat po. Use corroborate. Corroborate. Thank you very much po. Okay. Thank you po sa nagko-correct. Hindi kasi tayo ng English eh. Corroborate daw. Okay, maraming salamat. Tinatanggap po natin yan. Okay, tama na naman po itong si Marcoleta dyan, no? Ginagawang shield yung Blue Ribbon para hindi na po madamay. Imbis po na yung Blue Ribbon naghanap ng paraan para pagdugtungin yung testimonya ni Gutesa, pinuputol po ng Blue Ribbon para hanggang kay Saldico lang. Tuloy natin na Senator. Bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Correct. Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Meron pang shifting narratives. Yung pinapalit-palit nila. Oho. Di ba? Nag-iiba-iba ng sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang Diskaya. Kasama yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Okay, yun po yung panghuli, no? Yung diversion na lahat ng ito patungo po sa ang may kasalanan yung dating administrasyon. Kuwang-kuha mo talaga, Senator Marcoleta. Yung isa naman po na medyo na ibalik ko lang na konti kung ano yung pang-apat. Shifting narratives. Ayun. Yung nilalayo, hindi ko lang masyadong pag-iba yung shifting narratives tsaka yung panghuli na yun na nga, yung diversion. Parang sa tingin ko pareho, pero dahil matalino si Marcoleta, napag-iba niya pa yun, no? Yung shifting narratives tsaka yung diversion, yan po yung ginagawa nila. Kaya po lagi, ang tumbok pa rin nila Duterte. Pansinin po ninyo, eto po pinakamaganda kong halimbawa dyan eh. Sinimulan po ni Ridon yan, nag-imbestiga po yan sa may flood control dyan po sa HOR. Sinimulan niya yan, gusto niyang tumbukin, kaya ang pronouncement nila nun, iimbestigahan namin mula 2016. Alam niyo na kung bakit, di ba? Akala nila marami silang makikita from 2016 na mga ghost project, etc. Kasi kung makakakita sila ng maraming ganun, yun na yung narrative nila, yung Duterte nagsimula lahat ng to. Hindi kasalanan ni Marcos yan kasi nadat na niya na yan eh. Yung mga narrative bang ganun. Pero dahil ang tinutumbok po ng lahat ng investigasyon, kahit yun sa HOR, kay Saldico at saka kay Martin Romualdez, na hindi naman po, ang layo po na ugnayan kay Duterte nun. Kaya minambuti na lang nila na itigil na yung HOR. Yan po yan eh. Hindi po yung ICI, kalokohan po yan. Kasi po hanggang ngayon may ICI pa rin. Pero bagamat may ICI pa rin ngayon, mag-imbestiga sila sa Dolomite. Imagine niyo.
wala tayong nabalitaan na sumisigaw ng corruption sa Dolomite. Wala rin tayong nabalitaan na overpricing o kung ano pa man. Ang sinisigaw, ang pinaka-worst na narinig ko dyan sa Dolomite noon, dapat binili na lang ng bigas. 'Di ba? Ganyan yan eh. O kung binili ng bigas yan, wala na yan. Basura pa rin na nariyan. Direkta kasi yan, isa sa pinagmamalaki ng Duterte na achievement niya yung Dolomite. Kaya gusto nila wasakin talaga eh. Yan po yun. Kung ano-ano po ang ginagawa para lang ma-divert at ma-shift yung blame sa mga Duterte pa rin. So congratulations po kay Senator Marcoleta. Ang galing nyo po. Sa totoo lang, pati po yung mga malalabo na sabog-sabog na galit ng tao, nauunawaan na namin ngayon eh. Naka-grand design pala to lahat, no? Pati po yung diversion, hindi naman po talaga nila gusto na palabasin na si Duterte may kasalanan eh. Ma-divert lang. Bahagi po to na para ipatanggap lang sa atin na eto na yun eh. No? Ma-shield lang po yung mastermind. Hindi po nila totally na walang mapaparusahan. May mapaparusahan po, pero hindi po mapaparusahan yung tinatawag nating mastermind. Napakagaling. The way not magpakapi ka. Okay. Punta tayo rito kay Boying, no? Alam nyo to si Boying, nakakatawa. Kasi talagang hindi po uubra. Wala pong pumapayag eh. No? Sa tingin ko, kaya ganito yung pronouncement ngayon ni Boying. Ito sabi ni Boying, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ayan. Remulla also said, later Representative Martin Romualdez is also liable for, yun po mga ginawa ni Saldico, at the very least, gross in negligence over the action of former appropriations panel chairperson and ako Bicol party list Saldico, who is facing criminal complaints over an anomalous 289 million, etc. etc. Okay. Hindi na po nila pwedeng itanggi na wala pong kasalanan si Saldico. Lahat po nakatutok kay Saldico. At dahil sa pagkakatutok na yan kay Saldico, hindi rin po nila po pwedeng sabihin na bobo ang mga Pilipino na hindi maiintindihan na si Saldico hindi po siya makakagawa ng lahat ng pinagagawa niya na walang basbas si Martin. Kaya, kinakailangan po nilang isangkot kahit sa salita. Hindi ko po alam kung kakasuhan nila si Martin. Isinasangkot po nila si Martin ngayon kahit sa salita pa lang, at least gross negligence daw. Ibig sabihin, aminado kayo na may kinalaman si Martin. Ano lang po ang problema? Bakit hindi po nyo makakasuhan ng mas mabigat pa kay Saldico? No? Ibig sabihin, hindi nila pwedeng sabihin na, hindi po maniniwala yung mga tao na yan po ay mag-isa lang si Martin. Siya lang po ang pinakautak niya, ay si Martin, si Saldico. Si Saldico lang po ang pinakautak niyan. No? Hindi niya po sinasangkot si Martin. Kinakailangan po nilang idamay kasi illogical po. Yung sasabihin nyo, napakalaking krimen tapos walang kinalaman si Martin Romualdez. Kaya dinadawit nila ngayon pero sa mababang krimen lang. Gross negligence lang. Yung hindi niya inaalam. Parang ang sinasabi ni Boying, pabaya ka eh. Hindi mo pinakikialaman si Saldico, bahala siya. Hindi niya sinasabi na merong ka ring tinatanggap. Hindi niya sinasabi na ikaw ang mastermind. Ang dinidiin nila si Saldico yung mastermind, yung banat niya na scapegoat. Scapegoat nila si Saldico, siya yung ituturo nilang mastermind, pero walang maniniwalang Pilipino kung hindi nila mababanggit si Martin Romualdez. Kaya konsuelo de bobo lang po sa atin yung pagkakadawit, at least yung sinasabi gross negligence lang. Yung gross negligence, ilan ano lang yan pag 'di ba?
Parang ang sinabi mo, tamad ka kasing, tamad ka kasi na House Speaker. Wala kang pakialam sa mga tauhan mo. Hindi mo nakikita na nagnanakaw na yung tauhan mo. Hindi mo pa naaamoy. Wala po maniniwala lalo. Ngayon, kasi ang sinasabi nila, walang ebidensya na magsasangkot kay Martin Romualdez. Paano mawawala ng ebidensya? Sinabi na nga ng Diskaya, sinabi na nga ng Gutesa. In fact, humihingi pang baliktad nga eh. Alam niyo po yung mga malalaking krimen, ang gusto lang po, ang breakthrough lang po ng mga investigative body pag may lumutang na gustong tumistigo o may napilit sila na tumistigo. Eto po, ang dami pong gustong tumistigo. Ang dami pong may alam na gustong tumistigo, maging state witness, pero ayaw nila. Yun yung susi dun eh. Sa tingin ko, yung simula pa lang dinidiscourage ninyo na maging state witness, yung mga gustong mag-state witness, yun po ang dahilan kung bakit hindi kayo makakita talaga, hindi talaga kayo naghanap. No? Kumbaga, nililito nyo lang yung tao eh. Sinasabi ninyo na walang nagko-corroborate kay Gutesa. May in-invite ba kayo na mga tinuturo ni Gutesang pangalan? Ito bang si John Paul Estrada at Mark Tiksay inimbitahan ninyo? O eto pa isa na pagkukulang ni Lacson sa tingin ko. Ang tingin kong pagkukulang pa ni Lacson, yung hindi niya alam yun na sa batas kasi, 'di ba? Automatic kasi sa mga lawyer yun eh. Kaya sabi ko nga, dapat mas maganda talaga. Hindi natin tinitawaran, talagang ganun eh, no? Mas maganda talaga kung lawyer talaga yung namuno ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo po kung bakit? Kasi may tinatanong sa kanya, simpleng tanong na ay yung kunwari yung kay Tiksay tsaka kay Estrada, hindi niya na alam kasi wala na raw dito. Kung wala na rito, di yung sinasabi mo kay Saldico, applied din yun eh. Kasi pinapaliwanag niya kay Saldico. Inimbitahan nila si Saldico. Ano mangyayari pag hindi dumalo? Sabpina. Show cause order, bakit hindi dumadalo? Tapos warrant of arrest na. Bakit hindi mo rin ba pwedeng gawin yan dito sa John Paul Estrada at Mark Tiksay? Yung gusto mong gawin kay Saldico, hindi siya pwedeng gawin kay Mark Tiksay tsaka kay John Paul Estrada. 'Di ba? Di pasabina mo rin sila. Ang katwiran mo lang, wala na sila dito sa Pilipinas. Si Saldico rin wala na sa Pilipinas eh. Kaya walang nagko-corroborate. Yan ha. Okay, kinorek ko na. Corroborate pala. Kaya walang nagko-corroborate. Yung collaborate pala sa buwatan eh, no? Corroborate yung mo. Tama yung bigla ko rin lang naisip. Kaya walang nagko-corroborate kasi ayaw nyong imbitahin. Isa pang pwedeng imbitahin. Sabi ni Gutesa, 90 sila. 90 sila doon na nakahimpil dyan kay wala kayong maiimbita doon sa 90 na yun? Kahit isa? Yun eh. Yun po yun. Kaya in the long run, tama si Marcoleta na lahat to grand design to protect the mastermind. Kung ang inuna nyo mastermind tukuyin, madali na po yung babae. Pucha, kung yung mastermind, napakulong nyo eh. Paano pa yung mga engineer lang sa bawat probinsya? Madali na rin po mapakulong yung bawat engineer na may ghost flood control. Pakulong na yan kasi napakulong nyo nga yung mastermind. Ayon nga kay Marcoleta, meron silang grand scheme to protect the mastermind. Yun yung buong nangyayari.
pinoprotektahan nila yung mastermind. Hindi po nila hindi nila matukoy yung mastermind. Tukoy na po lahat ng tao. Alam niyo po kung sino lang po ang clueless sa mastermind? Buong Pilipino po, tukoy na yung mastermind. Ang mga clueless lang, yung mga nag-imbestiga. Blue Ribbon, ICI, DOJ, at Ombudsman. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,